Okay, well, thank you very much. Ito po, si Nico Fabian once again. Nandito po sa programa natin na Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is July 8 na tayo. Bukas, July 9 na tayo po. So, may mga issues tayo that I would like to bring sa attention ninyo po tungkol sa what is happening kay Tatay Digong dyan po sa International Detention Center ng International Criminal Court sa The Hague or nandyan po sa Netherlands. And at the same time, being a journalist, now may follow-up tayo tungkol itong hot issue kay Miss Eden Suarez Santos po, wherein ang PCO, ang Presidential Communication Office dyan po sa Manila, has wrote a letter, memorandum to the mainstream media. And I'm referring to Net25 wherein they are requesting kung pwede daw remove ang reporter ng Net25, si Miss Eden Suarez Santos po, because she violated itong protocol in covering ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos. So, nagiging hot issue ito po, and knowing the fact that si Miss Eden Santos experience itong reporter, and when she asked questions po, hard questions talaga po, and sensible questions, and because of her devotion to the profession, journalism profession po, na medyo siguro hindi nagustuhan ang gobyerno o mga authorities concerned when it comes to ito mga interviews, briefing po, Malacanang briefing, daily Malacanang briefing. So they are requesting, ang PCO is requesting to substitute daw ibang reporter dyan po sa Malacanang press group o press corps, dahil si Miss Eden Suarez Santos, grabe yan po ang mga questions niya po. I don't know how true is it, but anyway, it became an issue, and not only ang mga sabihin natin, ang mga vloggers as well as ang mga ordinary citizens, but also even the Malacanang press call group, oppose ang memorandum or ang letter issued by the PCO to Net25 requesting for transfer na lang na po si Miss Eden Suarez Santos sa ibang bid, and replace her with another reporter. So, let's be touching on this thing sa programa natin. In the meantime, I will give you the updates regarding ang condition, ang updates, breaking news tungkol kay Tatay Digong dyan po sa International Criminal Court Detention Center. And I was made to understand Inday Sara Duterte, or the Vice President of the Philippines, who is the daughter of Tatay Digong, just arrived in the Hague. The Hague, and she arrived, if I'm not mistaken, last July 5th or July 6th, and she will be staying and visiting her father until July 23rd, when she will be returning back to the Philippines. She's very happy also that now the ICC has granted 4 times visitation schedules in a week kay Tatay Digong po. So, nandyan po si Inday Sara Duterte, and after Inday Sara Duterte visits The Hague, then she will be replaced by the common law wife of Tatay Digong, which is Madam Hanilet. Earlier, nandyan po sa Netherlands or The Hague, si Madam Elizabeth, the wife of Tatay Digong, to carry on ang mga visitation to Tatay Digong after
Polong Duterte, Congressman Polong Duterte, left for Philippines from The Hague po. So ngayon si Inday Sara Duterte. So with this, I would like to share with you itong interview to Inday Sara Duterte by a Filipino blogger, reporter, as well as by Attorney Harry Roque po. It happened, I think, yesterday. No? I think yesterday. And nandito po ang mga statements, ang report ni Inday Sara Duterte on the latest updates of the health condition of Tatay Digong and other aspects, including the impeachment trial of Inday Sara Duterte. So let's listen to this interview po. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya, yung isang braso ko. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Pasitat. Kasi ma'am, marami talagang napahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh, yes. Oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng impunity. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo, nabanggit namin na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay ng merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health. At naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basihan yung kaso. Kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Subirin na yung impeachment against you is a witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt? Dili na siya witchcraft. Oo, mo natin noon yun na kay ginabarang na yun ko, ma'am. No?
Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na napa. Kay doon na ako niabot na gina sila sa witchcraft sa ilahan kuan. Sa ilahang kagustuhan na May pitch ka, ma'am. yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagpapasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro doon. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Ma'am, on a different topic. Okay lang. Ano, ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman, anong ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-fight doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa sa PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA meeting? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July, ano ba ako? Kailan ko naman yung July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilef. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So
minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede mag-receive. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa lahat ng witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint, how confident are you that the Senate will resolve it first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanilang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pag-desisyon tungkol sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal dito? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. I know you answered it already, but Tatay Digo, how is he? So si PRD, kanina, ipa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo, nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki at tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way, medyo slim. Pero nabanggit ko yung bukod sa kanya na nakakabalay at supporters niya na mabilis ang pagkakas. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung niya, nakasanayan. Yung mga pagkain Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung dinidirect namin ng July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit.
nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So nabanggit ko yun sa kanya. Yung sa Nandito niya sa 19. Sa 19, bukas ko mabanggitin na sa kanya nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So, mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Mas maagang Okay, that's it. You heard direct from Vice President Inday Sara Duterte, who is the daughter of former President Rodrigo Roa Duterte, ang kondisyon ng former President natin po. And again, she mentioned, just like Madam Elizabeth, Madam Hanilet, as well as si Representative Apolong Duterte, as well as Eki Mayor of Davao City, si Baste, ang youngest son of Tatay Digong. And of course, si Kitty also, no? Si Veronica, very known to many as Kitty. Now, he's losing weight. And according to Inday Sara Duterte, he is slim. But of course, Inday Sara Duterte mentioned that, in fact, she preferred to see Tatay Digong slim, instead of chubby ang face niya, malaki ang tiyan niya, big tummy po, because it's not good for his heart. So, yes, it's sad to hear that Tatay Digong is losing weight, but of course, that's a reality, no? A reality. Maybe mentally, physically, no, disturbed siya. And this is the reason why he is losing hope and is now slim. And according to Inday Sara Duterte, half of the arms of Tatay Digong po, compared sa arms, no? Braso ni Inday Sara Duterte, kalahati lang po. So it means na he is really losing weight. He's really losing weight. But anyway, let's continue to pray that he will be safe and health-wise, wala siyang problema. Wala siyang problema. So that's the latest updates regarding Tatay Digong. And of course, Inday Sara Duterte will be there until, or she'll be leaving Netherlands or The Hague on July 23rd po. No for SONA. Sabi ni Inday Sara Duterte, she will not be attending the SONA. And of course, she also revealed and confirmed that the RAN or the activities in Korea, South Korea po, scheduled for this month is on, and that is one of the reasons why she will not be attending the State of the Nation address of President Bongbong Marcos Jr. come July 28. July 28. Alright, that's the latest. Once again, I would like to say salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to all our followers dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, now is July 8, July 8. Welcome na welcome kayo po, mga Malaysians, mga Filipinos dito po sa Malaysia, as well as mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, as well as my countrymen, dyan po sa Pilipinas. Welcome to the program. Ang next topic that I'm going to touch about, of course, I'm a journalist by profession po. So, I think kailangan na din po tayo ng follow-up tungkol sa hot issue of Net25 reporter, veteran reporter, experienced reporter, although she's still young compared to us, about the request from the Presidential Communication Office or PCO po for her transfer po, for her transfer. Requesting for another reporter to take the bid, the Malacanang bid po. So, I don't know what will happen now, whether it will be respected by Net25 or not po, because it already became a controversial issue po. For me, no for the transfer of
reporter Eden Suarez Santos po. In fact, later on, I will share with you ang footage ni reporter Eden Suarez when she made a follow-up regarding the questions that he asked earlier this week about names of the barangays which has been cleared or named as cleared from drugs po. And let's listen later on itong reply ni spokesperson si Attorney Claire Castro po. Attorney Claire Castro. So in the meantime, let me share you another footage po regarding this issue. And this time around, ito po ang report ni latest report ni reporter Eden Suarez Santos. Let's listen to this. Nandito po yung ibang mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden. Alright, yan po ang report ni reporter Eden Suarez Santos regarding the issue of barangays cleared by PDEA. Cleared na doon po. Hindi na, wala nang problema mga barangays during the time of, since Bongbong Marcos took over or became the president po. A total of 4,027 na po barangays na clear na ang PDEA po, no? Drug-free na yon sila. And, okay, for your information, record-wise lang po, no? Ang Philippines, we have a total of more than 40,000 barangays nationwide po. During the time of former President Rodrigo Roa Duterte, now, na-declare na drug-free. Ang mga barangays is something like 25,000 plus. Barangay drug-free na yun po. In other words, a total of 76%. Now, based on the report of Attorney Claire Castro, is now the spokesperson or carrying out the daily Malacanang briefing po, press briefing po, na ang record ng Marcos administration as of today is 4,027
barangays drug-free na po. No? And during that earlier press briefing, nagtanong si Miss Eden, now what are the names of, can you give us the names of these barangays, this 4,000 plus, which is only equivalent by, let's say, around 10% na po. Compared to Duterte, it was 76%. No? 76%. Now, Claire Castro, Attorney Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, cannot give the names of the barangays po on that particular day when Eden Santos asked for the names of the barangays, and she said, Undersecretary Claire Castro said that she will be asking the documents from the PDEA. And yesterday, mayroon naman Malacanang briefing. Now she already gave the copies of the barangays po, no? Cleared from drugs, illegal drugs problem. Unfortunately po, when reporter Eden, when she scrutinized the copy which was given to her po, karamihan po, half of the document po, blank papers po. Blank. Bakit blank po? We don't know. I think Undersecretary Claire Castro should explain this thing po. Bakit? Sabi ni Claire Castro, you heard it, no? Sabi niya, I will not read all the names of the barangays po because it will take enough time. We don't have enough time. It will take us the whole day if I'm going to read the names of the barangays. And at the same time, sabi niya po, makapal, very thick ang list of the barangay names of barangay po. But unfortunately, when Eden scrutinized the document, half of that document po are blank papers. So what is happening po? A big question mark again. Akala ko po tapos na itong controversial issue of Eden Santos and itong administration ni Bongbong Marcos when it comes to clearing barangays from drug problems po. Yan po. That is the problem. And yes, I will share with you another story, footage. Although I already shared this thing sa inyo po kahapon, no? For those who still dared on the issue po, no? About the memorandum coming from the Presidential Communication Office or PCO po, ang request to replace si reporter or si Miss Eden Santos po from covering Malacanang press briefing po. Nandito po ang reaction, ang statement ni very popular also po, known, respectable commentator, TV program po, no? TV program, and I'm referring to Katonying. Katonying po. So let's listen to this. Liham, sa Net 25, ito pong si Assistant Secretary Errol Kabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman nang aano to Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net 25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. At meron niya daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez, si Pangulong Bongbong Marcos, na labag daw po sa protocol
yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Nung po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat, Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat, oh. Alam mo, Mr. Kabatbat, ayan, ay kilala ko to. Naalala na kita, na-cover, baka nakasama kita, tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, ha? Kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Oo. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo. Asek ha, papaliwanag ko na sa'yo, isip-isipin mo. Kung ginagawa niyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa niyong issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Alright, so yun po, narinig ninyo si Katunying po ang statement o reaction ni Katunying regarding itong issue. Totoo naman, if why put the blame on Miss Eden when it comes to the security protocol of the President po. Dapat ang security, sabihin natin group, ng Presidential Security Group ng Malacanang po, sana sila dyan po na make sure that the security of the President during events, mga ambush interview, make sure that safe ang Presidente. Safe ang Presidente. So, rather than put the blame on the reporter. As a professional journalist din po ako, I've been covering VIPs, not only dyan po sa Pilipinas, but also dito sa Malaysia, as well as in other countries like Brunei. And I totally agree with Katunying po. I totally agree with Katunying. So, okay, maybe this will be my final footage I'm going to share with you po for today. Let's, I will share with you itong footage ni Attorney Claire or Undersecretary Attorney Claire Castro po, when she was interviewed by DZMM just recently po. Let's listen to Attorney Claire Castro. Nagiging very controversial itong spokesperson, so-called spokesperson of President Bongbong Marcos. Sabi niya po, she has nothing to do with the letter issued to Net25 po. And she's not directly under the PCO chief. Si J. Ruiz yata yun po ang PCO chief. Let's listen to this interview po. Really? Hindi, on my part, hindi sa akin para mag-trending yun. Siguro part nila para mag-trending yun. Alam mo yan, parang ginagawan talaga ng angulo para mag-trending. But for me, kahit sino magtanong sa akin, kahit si Ivan, kahit si Pia, mas mahirap pa ang tanong nila, Pia, talaga mag-iisip ka di ba? Alam mong may gusto lang kunin na sagot. Di para mag-trending. Oh. So,
may kinalaman ka ba? Kung ikaw ba ang nag-push natanggalin yung Santos na yan sa Malacanang press corps o wala kang kinalaman dun? Yan ay akto. Yan ay move ni Secretary J. Ruiz. Siguro kung walang ganun nangyaring insidente, actually ito yan, Alvin. Nung nagkaroon ng pagsusunog ng mga illegal na droga sa Tarlac, wala kasi naman ako doon. Hindi ko naman alam yung nangyayari sa kanila doon eh. So, yung insidente na yon, wala akong kaalam-alam doon. So, bakit ko naman siya ipupush tanggalin doon? Diba? Saka sabi ko nga, kung reporter yan at hindi propagandista, diba? Kung talagang reporter yan, di mo kailangan tanggalin, diba? Wala sa akin. Tayo sumasagot lang ng mga katanungan sa abot ng ating mga kaya. Pagka tinanong ako at wala sa akin yung records, edi sabihin ko, bukas, hihingi tayo ng records sa kinauukulang ahensya. So, wala namang mawawala sa akin, di ba? Kung halimbawa sasabihin ko, bukas ibibigay ko kasi wala akong kopya dito. So, di ko alam bakit pinagtatrending nila, pinagsasalpukan nila, bakit? Intentional nila? Hindi ko alam. Okay. So, pero suportado nyo naman yung desisyon ng boss mo, si Secretary Ruiz. Kumbaga, ikaw kasi abogado, sila hindi. So, may point naman, may legal basis naman ang sulat ng PCO sa Net 25. Alvin, may kasama mga lawyers si Secretary J sa grupo niya. So, tingin ko naman pinag-aaralan nila yon. So, sa akin wala akong say doon eh. Hindi ako nag-draft ng letter, hindi ako. So, may lawyer si Secretary J. Dalawa pa ang lawyer na, tatlo yata or apat pa yata yung kasama niya ni Secretary J sa grupo niya. Opo. Pero yung Malacanang press corps kasi, nandiyan ka na rin lang, tanungin na kita. Yung Malacanang press corps ay nag-react na rin. Sabi ng Malacanang press corps, si Ivan, ayaw lang magpa-interview ni Ivan sa aming kahapon, meron siyang ginamit na word, and that word is overreach dun sa statement nila kahapon. Anong masasabi mo doon? Tama ba ang kanilang assertion na may overreach ang Malacanang in trying to replace that reporter from covering the palace? Okay, hindi ko alam kung anong pananaw nila Sec J dyan pero pananaw ko ganito. Hindi naman kasi pinipigilan, di ba? Ang Net 25 na sumali sa MPC. Accredited naman sila eh. Hindi nga sila binan ng lahat ng reporters tulad ng Rappler na nakaraang administrasyon. Walang ganun eh. Ang kailangan lang is palitan. Baguhin nyo, ibahin nyo. Nandito pa rin kayo. So, parang wala tayong nakikita na para tigilan magsalita o parang may overreacting ang dating. Palitan lang naman. Parang naman sila magagaling doon eh. Unless isa lang ang magaling nila. Ang dami naman yata nilang reporter doon na pwedeng hindi mag-violate naman. Diba? Parang nag-violate ng mga protocol. So, yun lang. Anong protocol ang na-violate man itong Eden Yusek? Okay. Sa nakita sa video, wala ako doon ha. Hindi ko Wala din ako doon, kaya ako nagtatanong eh. Pero may video ba? May video? May video siya. Ang ginawa? Lumapit siyang bigla kay Pangulo Oh. at parang hinaharang pa niya yung kamay niya. Meron sa likod eh, sinasaway sila eh, pero parang ayaw pasaway. Ito ba yung sinasabi ni Johnson nung parang hindi naman doon si Eden yung lumapit, kung hindi ang presidente yung lumapit? Hindi, palapit kasi siya kasi lalagyan kasi ng mic. So parang magsasalubong sila. Oo, lalagyan na kasi ng mic sa gitna yon kasi may nagsasalita talaga si Pangulo. Okay. So, instead na hintayin ang Pangulo na lumakad, sinalubong ni Eden. So, yung iba, sumunod na rin because of her. Ibig mo sabihin parang inunahan niya, parang siyang naglider-lidiran doon na lumapit sa presidente, parang gano'n? Yes, oo. Samantalang, talagang, kung mapapansin nyo, bandang huli, lalagyan talaga ng mic si Pangulo kasi magsasalita sa media. Okay. Pero hindi pa, parang pag nagpapa-ambush naman, bago mangyari yun, alam na naman reporter, willing magpa-ambush ha, lapitan nyo, willing siya. Hindi ba gano'n naman nangyayari dyan? Okay, hindi ko alam yung nangyari doon, but still, sabi nga natin, talaga naman magsasalita si Pangulo. Oh. Kasi nga, hinandaan siya ng mic. Oh. So, dapat, naghintay na lang. Okay, thank you very much. Yun po, you heard it from Attorney
Claire Castro po regarding the issue po, no? Regarding the issue. Sa palagay ko po, para sa akin po, this is small issue po. No need to make it a big issue huwa po. And to the extent of writing a letter, no? After all, the president was about to talk to the media, and the media also maybe approach him, no? So sana lang yan po napasok na ang presidential security ni Bongbong Marcos and say hanggang dyan lang kayo po, no? Even though kung nangyari yun po, hindi malaking issue for me. That's how I look at it, no? It doesn't call for PCO to write a letter and request to sabihin natin remove or replace si Miss Eden from covering itong Malacanang press corps daily briefing po. So for me, I'm sorry to say, I just want to be honest po. I think there is something to do with some people are not happy with how Miss Eden throw her questions. Kasi ang mga question niya po is very hard. Very sensible, very sensitive questions, and she demands good answers also po. Kagaya yun, Kagaya yun clearing the list of names of barangays po declared officially free from drugs po. And at that time, si attorney or undersecretary Claire Castro could not answer, no? And instead she said, I will get the list from the PDEA. And then after that, the following day po, she presented the list. But unfortunately po, ang walang pangalan ang mga barangays, figures lang po, and worse still, half of the documents are blank papers. So paano tayo yun po to explain po, no? What are you doing? Are you playing around with the media? Are you hiding something or what? Kaya na bahala po. Shoutout muna tayo kay Sang Kim Ori, who is also watching my program today, July 8 po. And July 8 is Tuesday. Kaya siguro po, hanggang dito na lang ang programa natin for today. Dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And I hope in whatever ways, directly or indirectly, I manage to give you what you deserve when it comes to latest updates regarding President or former President Rodrigo Roa Duterte, and of course some informations about Inday Sara Duterte or Vice President Sara Duterte, and at the same time on the hot issue of reporter Eden Suarez Santos against attorney, hindi man siguro against, no, but about the press or Malacanang press briefing issues from attorney Claire Castro. So with this, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Once again, ingat lang kayo po, and nandito lang si Nico, and I'll try to do my level best to give you or keep you updated of what is happening in the Philippines and other parts in the world. So, again, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and see you on my next episode. Bye.